kung sino manalo dito, they get that momentum na hinahanap-hanap nila. They go into match point territory and they get the momentum. You couldn't ask for a better setup than that. Let's head into the draft. Yappy. And change court tayo dito. First pick ang Rap World Era. Elevate naman ang first 2 picks. And it seems like ayaw nilang ibigay ang Dun para sa side ng Elevate dito. Once again, that's ban. Zhang Fei is banned as well. And Princess Paws is a good and strong first pick para sa side ng Rap World Era. Kasi nandun na yung protect at the same time, andun din yung pang zone mechanic ng isang Winter is here coming from the Princess Paws. Tingnan natin kung ano yung combo pick na ipipick dito ng Elevate. Alam mo yung yung Rough World Era, they start out with the Princess Frost. Alam mo naman yung mga mid laners na yan, somewhat nagiging commodity na rin. Kapag lumalalim ang game, tatandaan natin na as much as gusto ko sabihin na sobrang dami talagang heroes na pwedeng piliin sa mid, that's actually not the case. Yun talaga yung isa sa mga nagagawa din ng global ban pick system. Parang kapag onti na nga yung hero, inuubos mo pa, nag-iiba din yung drafting patterns ng ating mga teams. Na parang nauunan na mismo yung Princess Frost. Yang? Wala lang, napangiti lang ako kasi nilabas yung Boss Liang na ito ni Madam Fleur. And itong Boss Liang na to, despite being manifest, pag si Madam Fleur yung nagamit na ito, nasa harap to Ters eh. Usually, nagbabasa mula sa aklat to palagi, sa harap lagi. Almost advanced yung mga, mga words, mga second skill ng Boss Liang niya. And again, Consort Q. Somewhat, ina-anticipate ng side ng Rough World Era yung Lam ni Arise. Parang nakita ko na to. Team speed pa to versus Elevate eh. Ito yung hindi na din nakagalaw si Azar. On that loong, nakuha nila itong si Liang. So, little to none, no? Na hindi makakalipad itong si Loong unless walang enough na damage dito yung Rap World. Pero so far, para kay Loong talaga yung Liam. Going back, ina-anticipate na din kasi ni Elevate dito yung yung Lam ni Arise na lalabas. Pinag-usapan natin to kanina na parang yun yung mga heroes niya na nasa radar natin na madalas talaga niya ginagamit. Ngayon, etong Lam, binan out na lang nila. Bakit nila binan out? Kahit may pakiramdam ako na kahit ikaw mismo nanonood sa screen mo ngayon, hindi ka maglalam na merong Liang. Kasi ang gagawin ni Liang sa'yo, pagpapasok ka pa lang, kumukombo ka, bigla kang uultihan yan, wala kang ikagalaw. So, tutumba ka lang. Alam naman natin yung galawan din nito ni Arise eh. Ang gusto ni Arise, mga mga galawang damage eh. Yung mga yung mga tropa mo dati, yung mga nakaganon yung buhok, yung mga mahaba, yung naka-emo. Tapos patusok dito talaga. Ganun yung mga galawan niya, yung mga pure damage, mga pure damage build. Mga tugtugan, mga Silent Sanctuary. Yan. My Chemical Romance. Ganyan yung mga galaw. Pero ito, gusto ko yung Musashi, tsaka yung Neza. At this point, ang iniisip ko, interchangeable pa kasi itong dalawan to. So they can actually work. Depende doon sa mangyayari doon sa pick ng Elevate dito. They go for a Kaiser. This Kaiser jungle na ito. Pero ilalagay na nila yung Musashi dito kay Arise. Kasi nga naman, at least, kung may Kaiser threat na umiikot-ikot, dapat din, may threat din kay Kaiser na hindi siya makapag-sustain dahil nandun si Musashi. Pero kasi at this point, paring Butters, no, this Musashi is most likely ang target niya is si Dolia to prevent those resets. Kumbaga, sinong i-reset niya kung hindi naman niya, kung siya yung unang babagsak dito. Kasi ang mga kombahan niya, so far, Kaiser, and then even the Loong. So, after ng control nito ni Boss Liang, pwede niyang i-reset etong si Loong para maka-further ligtas pa. Alam mo kung kanino ko unang nakita yung galaw na ganito, yung Dolia, Kaiser? Yung Dolia Kaiser. Kanino? Una ko nakita yan kay kay B-Wise. Lagi nila ginagamit yan yung Dolia, tapos ang gagawin nila, Invisible Warrior. Pagpawala ng Invisible Warrior, Invisible Warrior ka ulit.
laban na. So there's a clear-cut answer naman for both Grabe, of the teams. umiikot pala yun. Oh, grabe naman yan, boss. May drone na Grabe kayo, naman boss. yun. Kakaiba talaga ang ating direct. Direct kaya ba galing lapag pataas? Pwede yan. Laban. Pa-request nga isa game 4 lang. Galing sa baba, tapos mag-zoom out pataas. Mga ganong klaseng galaw. Mamaya Pero yan. hindi talaga. Si Asar talaga, napakainit talaga yung concert yun, nilapitan. Naku, doon sa may taas si 17. Ay, naku si Mitsura. Sayang yung play na yun. Na-pushback niya na. Kung na-pushback niya yun, may chance sana na may knock-up pa na isa kay Hyde. That could have been enough damage. I feel like si Mitsura meron pa siyang 2 stacks doon para ipatama doon kay Neza, kay 17. But, 2 smites pala. Ganun talaga lang ng RWE kapag naka-Neza top sila, 2 smites. Barrier. Ang target nila dito si Ivalis. And there's the duel. Pero yun nga, ito sinasabi ko sa iyo, Thurs. Ang target talaga nila dito si Dolia. Nakapag-kill pa si Ivalis, hindi nila na-finish off. It could have been a first blood para kay Arise. Parang may hesitation game pa dun na nangyari sa side ng Rapper. Actually, nagkaroon ng onting error doon sa pag-dash ni Arise. Kasi na-clip siya doon sa may bato. So hindi niya nakuha yung full duration yung full length nung kanyang dash. So anong nangyari nung hindi niya nakuha yung full length ng dash, wala siyang way para itarak yung passive, yung charges doon sa Dolia. That could have been a kill. That could have really been a kill. Tama ka But naman that's doon. the first blood at the top lane para kay 17. Kanina pa siya pinagtutulungan ni G6 at saka neto ni Hyde, parang Butter. Oh, pero kasi katulad ng sinabi mo kanina, siya yung playmaker, di ba? Oo. So kung yung playmaker mo, medyo may onting chip sa shoulder niya or may onting duda sa kaya niyang gawin. That means you're actually taking down 20% of the fight already. Yung initiation na magagawa. Kanina hindi nakapag-team fight, kanina yung set sail hindi naman nakatama din talaga ng ng matindi. Top lane. Pero may rotation na mangyari. Hindi tumama yung mga tablet, Kinagat yung isa, mukhang hindi na. May kagat na, may frozen pa. Pag nagising 20 na lang talaga si Hyde. Nadali dito ng Rapper Tira. Nice layering. Maganda ng layering ng skills doon. Pumasok dito si Danny bigla at sinusubukan niya i-pushback yung mga members dito. At si Ivalis ay gusto niya, nakakuha siya. 2v1 yun. Tapos sa tower comeback pa bigla-bigla at gusto pa kumuha ng isang kill pa dito. Sila G6 naman. Buhay yata si Aji. Ay, hindi! Patay pa rin dito si Aji. Ang nakakuha nun is Arise, but Arise will be punished as well dahil nag-overslayer, welcome pa rin naman siya dito sa may top lane. Killed by Mitsura and etong Hyde. Pero hindi pa rin talaga sila umaalis, pre. Nakaw pa din. Nakaw pa din talaga. Alam nila yung capability nila dito. And they know that they have the smite. Double smite Mas magiging ang galaw ng RWE dito, bawat punta nila ng gubat ng kalaban, bawat pick-up nila, there always should be a purpose. Yun na lang naman Pero grabe yung combo na to. The exchange, pre! Very deadly combo. Walang galawan, walang kisingan. Control and then Frozen. Pero at G6 dito, with a Frozen barrier. Stand na naman with a Frozen. Pero wala na silang pang-burst down yan Wala din namang, ayaw din naman mag-commit dito ni Arise ng sobra. Kasi naka-ulti ito si G6. Hala! Dito tayo nagkaroon ng problema. The Long was, hindi naman beaten in lane, pero naunahan siya mag-push. Tower push. Naunahan siya mag-push, which means, ganito lang naman yan Hindi naman dahil yung Concert Q 1v1, Concert Q automatic 1v1 kapag kinalaban yung Long. Kapag ganito yung itsura ng base nyo, mas madaming entry point etong Tunski Plur combo. Kapag nakakapasok sila dyan, ang dali ng targetin ni bigla-bigla ni Asar. Si Plur hindi yung flash ni Plur hindi ka tinitipid Basta may makita siya kahit second skill lang tumama, okay na sa kanya Pero ito kahit pa paano bumabawi naman din yung elevate doon sa farm so far. Pero tingnan natin hanggang saan, hanggang kailan. Tapang talaga ni Plur. Napakatapang ni Fleur. Sabi ka sa'yo, pre, yung liyang neto ni Fleur, hindi nasa likod yan. Sabi ko sa'yo, advance yung second skin niyan. Siya lagi nasa fronta. Pero ito, Ivalis, try to push back lang.
Dani, napaka-free farm niya dito. Torment na rin si Azar dito. Torment. Torment na si Azar dito, hindi na biro ito. Hindi na biro yung damage output niyan. Kung ako si Dani ngayon, kailangan sa maging matalino sa paghawak ng physical immunity ko. Oo, kailangan matiming ko yan. Kasi kapag hindi, at ako na flaming palma ko niyan bigla-bigla. Eternity Blade na rin hindi ka naman mawa-one hit niyan, pero may tulog ka na. Pero kasi masakit din kasi yung mga susunod na mga basic attack niyan after the flaming palm, lalo na kapag dalawa, pero kaganda naman natatap yung high mo, tumigas na laban, wala na gisingan, pre. Feeling ko pag nakagat ka, neto ni Fleur, baba mo na agad yung cellphone Wala na hindi ka na magigising Fleur Turnsky, Princess Frost. Si Hyde talaga yung pinupuruhan nila no? Yun yung ata yung game plan talaga ng Rapper Lira Clash Lane. Pero kasi nakausap ko din yung mga members nakausap ko din yung ibang mga members ng 3 Degrees Dito kasi sa HOK, hindi pwede, kunyari yung Clash Lane mo nagkaroon ng problema. Usually, nagdo-domino effect talaga Oo, pre. Pansin ko din yan. Even on the other regions, kapag ka napila yung Clash Lane mo, lugi kayo. Pero Flash will be committed as well as the Winter is here. Pero nanggaling sa likod dito si AG6. Ang target nila dito si Dani. Hindi nga na sumolid. Yung kukunitiba kami from Mitsura and a pushback. Napabagsak pa rin nila na si Dani. After all, pero babawian din itong si Mitsura dahil nanggaling din sa likod. Itong si Kuya Aray. Sinesa. Gusto pa. Pero Skyfall wala na. Ayaw na. Sabi, push natin yung mid. Wala nang purpose na gawin natin yan kasi hindi na naman natin matutulak. Pero yung mga members naman dito ng Elevate, nabasa din kung anong gagawin nila. Tutulak sa mid to. Nagsama-sama, hindi tumuloy. Oo. Ganda nung ginawa ng Elevate Nalikuran nila. Itong sila Tunsky, itong sila Dani. Alam nila na vulnerable yung backlines. And I think they do have the information na nasa gitna nga itong sila Neza. Medyo information battle lang din talaga ito Information battle lang din to Pero nakita mo naman sila G6 talaga nung nakakita sila ng opening. Literal wala na talagang takbuhan. Lalaban na agad. Hyde nakakuha na ng resistance boots. Pero si Ibalis dito dito talaga. Pumalit men. Nag-Radiance. Redemption kanina Kailangan nila yung kailangan nila yung vision Kailangan nila and the slow. Kailangan nila yung vision tsaka yung slow Kumbaga, kung malalaman mo kung nasang kalaban mo, katulad nga sinabi mo, this is an information battle para malaman kung saan nga ba yung mga members sa likod ng side ng Rapper Lira. Ang ibig sabihin lang nun is definitely that's going to be a clear advantage para sa kanila. Pero si Hyde daw! Another kagat. Ito na naman! Pre, si Hyde nasa bottom lane. Sige, tara dito. Pero lilikuran na naman nila. G6 coming from behind. Pero this time, ang daming layer ng defensive. Pero Dani still not gonna survive. The crowd control na binigay dito ni Kuya Azar ay bayad na bayad with a pushback on the enemies. And napapagsak din itong si Tunsky. Pero lumalaban pa rin itong 17. Tatlo ang kaharap na dito. Dalawa duguan. Pero si Azar, yung kanyang damage ay napasakit na din. At inahabol with a slow with a pushback. Pero hindi niya na na-dodge. Even yung kuko dito ni Diva na freshly forged coming from Mitsura. Dito din nadali yung mga members ng side ng Rapper Lira kanina Kahawak nila yung early game tapos bigla nagkakaroon ng problema pagpasok na ng mid game. So kailangan nila i-minimize na yung mga errors nila ngayon, not do the same thing as game number 1. We did see game number 1 kung paano humatak ng kalamangan pabalik ang side ng Elevate. Kumbaga, comeback potential is really high para sa side ng Elevate, lalo na sa ginagawa nilang macro play. At si AG6 dito, yung hero ni AG6 dito, ito, somewhat, mas may damage na to Mas nakakababad na to. Kanina si Menki, in out. Ngayon, ito si AG6 talaga, may dolya pa. Di talaga lalabas sa harapan yan. Bakbakan yan kung bakbakan, suntukan kung suntukan. Pero the thing is, si Hyde, I think okay lang sa kanya, siya yung lagi maging sacrificial lamb dito. Kasi yung bawi nila, grabe yan si Azar! Maling liko doon sa bush, no face check. Dani will be caught as well. Winter is here for defensive. Hindi na kinaya din para ma-survive itong si Dani. Long Night Guardian na for a G6. So hindi na mag-matter masyado yung kagat with the control coming from Fleur. And also yung combo nila dito ni Tunsky. 7 Jin, ang kaya niya lang magawa dito is manggulo sa likod. Wala naman siya basically mahuhuli dun Pero dito si Aray, solid pala sa kanya yung kuko no? Apat na very, kuko. Very light. Apat na kuko.
Ang gusto ko malaman dito is kung ano nga ba yung items na binibuild ni Arise. Kung si Arise dito ay naka-physical, talagang magiging target siya ni Mitsura dito. Magiging manifest talaga siya. Ayan nakikita natin dito. Crossbar. Na, physical pa. Physical pa. Kailangan pa kumuha ng panlaban sa Magic. Uy, pero ito na naman yung combo. Si G6 bigla nabigyan. Nakuha pa dito nila. Concert Ang kuko ni Mitsura. Saktong-sakto lang sa pwesto dito ni Danny. And nakasabansrat na. Ay, naku po. Sabansrat na. Ang kuko na to. Diyos ko po. Freshly manicured. Freshly manicured. Alam mo, pagka may natamaan dito ng naka-Savants, naka-Splendor, naka-Reverberation, literal, Yasuo, kapag ka hindi na pwede basta-basta dito si Plur mag-ulti lang. Stationary kasi yun Nasasagot ni Mitsura dun, babatuan niya ng kuko yun Kumbaga may isang tao na agad na mababa yung buhay, mauubos at mauubos yun Pero ito mukhang hindi nila mako-contest masyado pero lumilipat si 7G galing sa baba pero nagmatter ba yun? Hindi siya nakatalon doon sa may kabila at hinahabol pa nila itong mga iba sa may gitna 7G. Ang target nila para sa side ng Elevate, makunat siya, makaka-touchdown naman sa tower at tinigilan na rin siya dito ng Elevate dahil may barrier na rin naman. Pero joke lang daw! Play! Mitsura! Freshly manicured! On point na on point yun, pre on 7G. Mitsura dito just showing us kung ano yung kayang damage na i-build up niya kung hindi siya nakakontrol dito. He wants to be bursty as possible and on point lahat ng kanyang mga kuko dito. Hindi talaga nagkakaroon ng problema kapag tamaan talaga ng kuko Kumbaga parang kumbaga parang alam niya kung saan itututok, alam niya kung saan magagaling teammates niya. And that's a very that's not a hard thing to do for season players. Pero kasi usually ang mas gusto mo kapag gun-in mo ka, may mga stun muna bago mo ibato para sure talaga tama, ramdama mo. Pero siya hindi niya kailangan ng stun Ang kailangan niya lang. Iba yung tutok niya dito. Kumbaga, 360 no scope, 360 no scope. Ginaganon niya, Si G6 dito, papasok ka ba? Invisible Warrior ka ba talaga? Sige nga, pasok ka nga. Sige nga, try mo nga. Hindi nila gagawin. Alam nila na lamang nila to Alam nila na lamang nila to. And clearly, Elevate, they're heading into match point territory. Slowly but surely, nasa pintuan na sila ngayon. Pero may counter initiation na gagawin doon. Pero si Tonsuke tutumba. Pinaputok ng isang Mitsura. Pinaabot doon sa may bandang likod na naman. Kahit nasa backline, ang layo ng kanyang habol doon, ang layo ng kanyang naaabot. Sa totoo lang, ang daming panghabol, ang daming pang-abot ng side ng Elevate. They have the Flaming Pan, they also have the Pressing Forge coming from Mitsura, the coupled blades, and I don't think na i-stop pa nila ang pagragasa dito ng Elevate para sa Rap World Era. Basag na ang bottom lane and soon even the middle tower. Happy depth ang side ng Rap World Era dito. Lahat ng minion dito ng Elevate ay nakatouchdown na pero gumagawa pa din ng play itong si Arise, but I don't think he's gonna be able to play anymore dahil that's the game. Third game mapupunta para sa side ng Elevate. Elevate, they're just what a performance coming out from Mitsura. Nakita na natin yung capability ni Mitsura. And the Ganon Mo is out of the equation for the rest of the remainder of the series. Pero it did its job. At ito na nga sinasabi natin, this is the momentum falling into favor para dito sa mga members ng side ng Elevate. Now, this is where it gets tricky. Si Arise dito, nakuha na yung Musashi niya. The Lamb would possibly be taken out as much as possible. May feeling ako na mababan na yan somewhat. Pero kasi, kung ikaw yung members ng Elevate dito at telegraph mo na kung ano yung mga next na pipiliin ni Arise, you can actually put yourselves in the right place. Kanina nga, di ba, nakita mo, nagliyang. Tapos sabi nila dito, tanggalin natin yung Lamb. Kasi hindi na tayo pwede mag-lam dyan Anong gagawin natin dyan? Hindi natin pwede gagawin sa kanila. Tanggalin na lang natin. Napoporsi na ng side ng Arda, napoporsi na ng side ng Elevate kung ano man pwedeng piliin. Kaya naman tingnan natin dito kung paano nga ba i-set up ng RWE yung possible 2-2 comeback na pwede nilang gawin dito. Pero right now,
as the match progresses, as the series progresses, Ganda. literal, Yasuo, grabe yung pinapakita ng Elevate dito ngayon. Kumbaga para sa kanila, yung early game, yun lang problema talaga nila eh. They need to polish up on the early game, May mga laro na na-set up, and given that Hyde did not get to play for the first 5 minutes of the game. Ano bang ginagawa niya sa first 5 minutes of the game? Gagamitan siya ng ultimate ng Liang, kakagatin siya ng Liang, Winter is here, Frozen. Yun lang. Rinse and repeat. Yun lang yung nangyari doon. I feel like merong parte sa akin na parang, paano kaya kung sa iba nyo nagamit yun? Hindi kay Hyde, no? Oo, hindi lang kay Hyde. I was expecting na ang try nilang hulihin dito is si Azar eh. Kasi kung si Hyde, hindi na siya nakapaglaro ng laning dahil nga doon sa pinagagawa nyo, it would take a lot more time na makahabol siya. Pero kasi, ang ginawa lang ni Hyde doon, literal, pasok, duck up, shield, soak up damage, tumumba siya, okay na. Ganun lang naman eh. Well, in short, si Hyde yung naging punching bag. Ayan nga, highlight po nung pagkamatay ni Hyde sa kamay ng Rapper Gira. Pero kasi, first, kung mababansin mo, no, ayan, yung mga highlight na pagkamatay nga neto ni Hyde. At the same time, walang pakialam yung Elevate eh. Kasi they're free farming. Ilan yung nag-i-invest na miyembro dito ng Rapper Gira just to get that one kill. Pero the moment na lumabas sila, ayun na nga, nakapanglikod, ubos eh. Kasi nagamit na nila lahat nung kanilang mga kit dito. Wala na silang pang stun, wala na silang pang frozen. Ibinigay na nila kay Hyde. After all, jobs done pa din para kay Hyde. Sige, maging busy kayo sa akin. Pero the rest, 4 members ng Elevate dito, well farmed. Hindi no, sakit nung kay Ares. Tinamaan, yan yung yan yung panahon na naka pro scars pa lang. Naka pro scars pa lang yung panahon na yun. Nakita mo yung damage, gumuhit talaga eh. Mabuhay siya kasi may HP siya. Yep. May HP ka eh. Kaya mo talaga mabuhay doon. Pero kung tutusin, yung mga panahon na yan, yung mga ganyang mga... Highlight na ni Mitsura. Yung mga highlights na ni Mitsura. Yung mga kuko na binabato ni Mitsura, kung saan nanggagaling, pero ang pinaka-importante lang naman dyan, isang lumapag eh. Nilapagan niya lahat ng pwedeng lapagan. Tama ka naman doon, Butters. And Elevate, kudos din sa itemization nila, pre. At G6,